Naamoy niyo na ba ang amoy ng kagandahan at kagwapuan? Ay, naku, kung gusto niyo maamoy, samahan niyo kami ngayon sa pagtuklas ng mga natatangi at uso-usong scent sa panahong ito. Magandang araw, Go Negosyantes! Welcome sa isa na namang araw na puno ng inspirasyon at practical business tips. Ako po si Michael Angelo, ang makakasama ninyo sa pagtuklas ng mga winning Go Negosyo attitudes ng ating mga small and medium entrepreneurs. Dito lang yan sa SME Go, powered by Go Negosyo. Let's go! From passion to fashion, ito ang naging sikreto ng ating guest entrepreneur ngayong araw na ito. From importing apparels to perfume business hanggang sa pag-distribute at pag-i-import nito sa ibang bansa. Samahan niyo ako ngayong araw, Go Negosyantes, at kilalanin natin ang tinaguriang The Lord of Scent na walang iba kundi si Mr. Joel Cruz, the man behind the success story of the perfume business in the Philippines, Aficionado Germany Perfume. Lahat ng yan dito lang sa SME Go, powered by Go Negosyo. Ayan, Go Negosyantes, usapang negosyo tayo. Naku, isang malaking karangalan sa akin na talagang makakausap ko in flesh and in blood. Siyempre, kailangan may flesh ka, may blood ka pa, di ba? Ang Lord of the Scent, di ba? Na talagang kilalang-kilala tayo dahil ang aficionado ay naging parte na ng buhay ng bawat Pilipino. Si Mr. Joel. Sir Joel, thank you very much na nagpaunla kayo at nakaupo ako sa maganda niyong couch. You're welcome. Michael, Naku, kumusta naman po kayo ngayon? I'm good, thank you. And I'm glad to be here sa God and Naku, Gospel. marami po salamat. Alam nyo, eto makinig kayo dahil maganda ang simula ng karir ng ating minamahal na kaibigan dito. Now, nagsimula po ang inyong pagninegosyo. 1982. Sir Joel, 4 years old pa lang ako noon. Okay, graduate na ako ng college na, 1986. 1986, okay. Can you share with us your humble beginning? Well, alam mo, kahit nung high school pa lang ako, lagi na ako nag-iipon ng pera. Okay. No? Gusto ko laging meron akong pera. Yung Okay. ganon. Nung college ako, nag-aaral pa rin ako noon sa UST. Pagka yung naipon kong pera, no, bipunta ako ng Hong Kong, bibili ako ng mga goods, kunyari Okay. t-shirt, Yeah. ganyan. Pagdating ko dito, ibibenta ko. Ibibenta nyo? Negosyante na ako kahit nung college ako. Wow. Yun, At kaya- alam ko kung sino mga una mong napabili. Mga barkada mo. Yung gano'n, Yan, barkada, okay. gano'n, kahit na teacher, yung gano'n, Okay. classmates mo, Okay. gano'n, hanggang sa mga tauhan din ng father ko sa tracking niya, yung Okay. gano'n. Kaya, mabawi ko lang yung pamasahe ko. Okay, na. Okay. So at least in that way, natututo na ako ng maliit na negosyo. Kung magkano ang binili mo, tumubo ka, kumita ka. Okay. Yun, happy ka na And na how old were you that time? 18. Wow! Mhm. Tapos kayo 18, itong mga to, pag nung 18 to, nag-iinom pa to. Pero ikaw, meron ka ng enterprising mindset. Now, Right, oo. what was your first business venture? Yung as in, institutional na business. Well, nag-start ako dun sa gano'n na parang biyahero ka na pupunta ka ng Hong Kong or Okay. Thailand. Hanggang eventually, napagod na rin ako. Sabi ko, yung mga binibili kong mga items na mga damit, kaya natin gawin sa Pilipinas. Okay. So Alright. ginawa ko, 1987, nagtayo na ako ng very small na garments. Okay. Yun, Na under Joel tinawag Cruz. mong pangalang Joel Cruz Enterprise. Enterprise. Joel's first venture in the business is importing apparels from Hong Kong and Bangkok. Okay, now, how did you come up with such business concept? Like, yung ginawa mo ngayon, di ba? But later on, yung shifting it to importing apparels din, tama ba? Yes, Okay. oo. Now, Kasi paano nangyari yun? mahilig talaga ako sa fashion, yung gano'n. Like, mahilig ako mag-design ng clothes, yung Okay, ganyan. alright. So, parang akong Design. fashion designer. Okay. Ganun. Kaya sabi ko, lahat nung nabibili ko sa abroad, kaya dito sa Pilipinas. Meron naman tayong magagaling na mananahe, cutter. Yes. So, with a small, humble beginning din na 4 na makina, Okay. napalaki ko yon. Okay. Naging factory yon. Wow. Naging nasa more than 100 ang employees ko. Wow. Like after 8 years. Now, Ganun. sir, sorry napakaganda ng mga insights na sinasabi mo. Speaking of fashion, di ba? How did fashion influence you to becoming an entrepreneur? Di ba? Paano Yeah. ka Well, na-influencean? siguro, alam mo yung, andun yung love mo sa fashion. At pagka andun ang passion mo talaga sa isang bagay na gusto mo, no? Importante kasi yun sa career mo or sa business, sa anumang gagawin mo. Basta talagang gustong-gusto mo yung gagawin mong trabaho. Andun ang passion ko sa
fashion, about clothes, no? Lahat, everything about fashion, you know? Kaya sabi ko, tutuloy ko to. Itong kaya kong mag-design ng damit. Kaya kong gumawa pa ng mas magandang mga damit dito sa mga nabibili ko. Okay. Yun, so, very creative din ako. Ang dami kong ideas na applicable sa Filipinos. No? Yes. Na pag summer, anong klaseng mga summer dress ang kailangan nila, yung ganon. So, that's yung very important na you have the passion. Dapat artistic ka rin, yung ganon. And you must know how to design. Meron kang Yes. sariling mga ideas din sa mga clothes, yung Yeah. ganyan. Hanggang, yun, tinuturo ko na yung sa cutter, hanggang sa sewer. Pati sa pagpili ng mga accessories ng mga zipper, ganyan, Yes. or buttons, ganyan. The very detail of it, yes. Taong 1987, dito na ipinanganak ang Joel Enterprise Incorporated, kung saan manufacturing and selling ang focus ng kanyang business sa mga leading department stores in Metro Manila. Now, ang malinaw sa akin ngayon is you had vision. Malinaw sa iyo kung ano yung gusto mo gawin. I think mahalaga yon mga Yeah. negosyante. Na pag ikay magiging negosyante, alam mo kung ano yung gusto mong gawin, di ba? Correct, yeah. At ang kaakibat nito ay yung passion. Yun ang Yes. magsusustain sa'yo. Now, Yeah. after 1 year of engaging in that business of manufacturing and selling apparels, now, what are, well, if there are many reasons, of you shifting the business line from manufacturing to selling and now changing it to another The perfume. perspective? Yes. Yes. Well, unfortunately, after like 8 or 9 years, no, mga 1997, yung nagdi-deliver na ako ng mga clothes sa Rustan's, Sa department SM, stores, yes. yeah, Robinson, sa mga department stores. Unfortunately, kumukuha na sila abroad. Okay. Binibili nila yung from China, Thailand, kasi mas mura daw doon Okay. compared dito sa ginagawa sa Philippines. Okay. Kaya sabi ko nga, alam mo, pag ginawa nyo yan, lahat ng garments factory dito sa Puro, Philippines, magsasara. magsasara. That's right, that's Sinabi ko right. talaga yon sa Landmark. Sabi ko, kawawa naman kami, yung gano'n. At tatay magagawa, susunod lang tayo. Sabi yung gano'n, empleyado sila doon. Siyempre, okay, sige, di... Kasi kinocompare nila yung prices namin eh. Tama. Ay, kung magkano binabayad ko sa mananahe, magkano ang tela natin dito, magkano ang bayad sa cutter, may mga finishers pa. Tapos bilang sabi, o, sino mo itong blouse na to? Galing sa Bangkok. O, kuha namin dito, 50 pesos lang. Ay, Diyos ko. Sabi ko, sige, naintindihan ko na hindi ako lalaban dyan. Oo. Okay, so, in other words, talaga ang dami nagsara na garment factories noon, time na yon. Isa ako doon. Isa ka doon. Yeah. At ito na, pipick upin ko lang, Joel, kasi yan ang isang nakita kong katangian sa mga gaya niyong mga magagaling at mga kilala na ngayon na hindi kayo nahihiyang sabihin Yeah. na dumating ang oras na kailangan niyong isara yung unang negosyo. That in this moment of difficulty, you were able to find possibility. At yan ang tatanungin ko. Nung nagsara, dito ka nagkaroon ng ideya. Well, kasi very hopeful ako na tao na kahit magsasara, may mag-open naman ng ibang doors Tama. para sa akin, no? Tama. Maraming opportunities. As long as believe ka sa sarili mo, Tama. alam mo naman na may talino ka, may artistic ka, no, may talent ka, na kakayahan ka talaga. Tama. At for the past, sabi mo ng 8 or 9 years na from a small beginning ng garment factory na palaki ko, na hindi ka gaya ngayon, ang daming departamento, ang daming department managers. Ako lahat, ako yon, one-man band lahat na So kung gagawa ka pala ng calling card, nagpas sa Manila Theater yun. sa daming titles na dyan, sa daming compositions doon. Okay. So, malakas ang loob ko. Sabi ko, okay, ganun talaga, sasara natin. Pero siyempre, anong ko doon? Umiyak ako doon, yung ganyan. Dahil Sama ng loob yun ko. ang ano mo di ba? Oo, Yan. hindi ko akalain na wala akong ginagawang masama for the past 8 years. Tapos ito ang harap sa akin. Yes, Now, akala ko ganun. paano mo yun hinarap? Well, nag-abroad muna ako. I went to the States and nag-try din ako sa Amerika. But sabi ko, sige, kahit alilain niyo akong alilain na magtrabaho, no? Kaso, domestic work, hindi ko masyado kaya, unfortunately. Tama. Hindi ako marunong maglaba, hindi ako marunong magluto. Yun ang problema ko. Kaya sabi ko, patay, hindi ako pwede sa Amerika. Kasi Oo nga. hindi ko magagawa itong mga to. Mas sanay ako na kahit na may katulong pa rin na magluluto, ganun maglalaban ng damit Yeah. ko. Pero magtrabaho ako kahit na hanggang alas 3 na madaling araw, alas 5 na madaling araw, kaya ko gawin yon. Pero unfortunately, bobo ko sa pagluluto. Yung ganun. Kaya sabi ko, bumalik ako ng Pilipinas.
At doon ko naisip na it's timing naman, pagbalik ko dito, na meron akong friend na French, no? Sabi niya, yung concoction ng perfume, Okay. pinakita niya sa akin. Okay. And talagang, isa din sa passion ko, isa sa hilig ko yung perfume. Okay. Sabi niya, pinaamoy niya sa akin yung ginagawa niya na perfume. Sabi ko, ang bango talaga. Parang yung mga signature brand talaga sa duty-free, yung ganon. Hanggang nagulat ako sa price, sabi niya, ganito lang kababa. Like mga 150 pesos. Meron ka ng ganyan. Meron ka na. Eh, yung tinitest namin, ang tagal talaga ng amoy niya. Sabi ko, wow, okay to. Sabi ko, ang Filipinos mahilig sa pabango. Tapos, pangalawa, itong mga scents namin, itong mga fragrance oil, manggagaling sa Germany, sa France, sa Europe, kumbaga, hindi to yung mga parang imitation lang na mamaya wala nang amoy. So original yung basic niya, basic components niya, yes. Saka, it's really, fine fragrances, no? It's from Henkel, no? Nag-i-start Henkel. kami. Oh, and Henkel, ang ganda ng mga products, yung mga FA na soap, di ba? So sabi ko, okay, sige, I will try. Yun. So, we did try for only like 12 to 18 different scents, Okay. no? Doon nag-start yun, hanggang we price it very reasonably, like 150 pesos, ganyan na, mga 60 ml. Tapos, doon, nung in-introduce ko yun, talaga nag-work pa ako sa father ko noon that time. Kumuha lang ako ng isang small cart dito sa Ever Gotesco Grand Central. Okay. So after working sa father ko sa tracking, at 5 o'clock, punta akong Grand Central. May dalawa akong girl doon na nagbibenta. Okay. Na ang tatak na nito. Yung isa pang brand yun. Hindi pa ito yung aficionado. Hindi pa Okay. ito yung aficionado. Meron pa isang brand bago ako naging affirmative, bago naging aficionado. Okay. Yun. So, timing, pagdating doon, mga 5:30, lahat ng buong ng LRT galing sa Makati, ang dami nila, batch by batch, lalabas dyan. Pag ako na magtitinda, ang kausap ko talaga siguro yung mga 30 tao. Ganon. Eh, hindi mo na ako ganun kataas. Nasa loob ako ng cart. E, paano pa ako kung kayo yung mataas? Paano pa? May paraan dyan. Kumuha ako ng bangko kasi ang dami nila, ibang matangkad eh. Amig din tungtungan kayo. Nagtutungtong ako. Mukha pa kay Santo Niño. Para nakikita ko silang lahat, yung Okay, gano'n. okay. Hanggang, they're so impressed sa sinasabi ko na, kasi andyan naman lahat ng testers, matatry naman talaga nila ang bango ng pabango. And sabi ko, kahit hindi ko kayo bumili ngayon, i-try nyo ko yan. Tignan nyo kung talagang tatagal sa inyo. Kahit bumalik ko kayo bukas, yung gano'n, or sa, kung Friday ngayon, sa Monday, pagpasok nyo ulit sa Makati, daan kayo ulit dito. Hindi ko sila fino-force bumili. Tama. No? Talagang, kasi talagang... Because you believe in the product. Yeah, and the yeah. product's good. I want them also to believe in my products, no? Hanggang, ayun, pag kami bibili na, sabay-sabay naman. No? Minsan, 5 bibili dyan, no? May bibilin 3 rito, minsan, mga 7 bibili dyan. Kaya yung 2 babae, taga-kuha ng bayo, taga-support na lang sila. Ako sales stock. Kaya kahit na 5 to 9 p.m. o mga 5:30 or 6 to 9 p.m. lang ako, pero sa gabi kong sinasabi, at the end of the night, no? Talagang wala na akong boses. Yung ganon. Pero talagang click na click yung produkto kasi ang ganda talaga ng produkto. Yung ganon. Hanggang, there was a time naman, sabi ko, teka, ang dami nang bumibili sa akin. Di ba kanina sila bumalik? Yung ganon. Pero bumabalik naman because bumabalik sila na may kasama silang mga kaibigan. Oo, tinuturo. Word of mouth na Oo, lang. word of mouth. Oo, hindi ako nahihirapan sa marketing. Pero sabi ko, mas taas yung ambisyon ko. Sabi ko, gusto ko marami pa rin talagang bibili. Gusto ko lahat ng Pilipino gagamit na itong produkto ko. Yan, itong product na aficionado. Hanggang doon ko inisip yung refill. Nag-iisip ko kasi ako, ano ba yung bagay na babalik sila sa akin? And Hindi- this year was? 1999, 2000. 2000? 2000. Mukhang ikaw ang isa sa mga pioneer ng Yeah, we started in 1999 last quarter, no? 2000 ko in-introduce yung refill. Sabi ko kasi, bote to. Pinag-aaralan ko yung pabango. No, sabi ko, ito lagyan ulit ng pabango. Kasi glass naman eh. Tama. No? Hindi mo kailangan. O, parang soft drink. Eh, kung soft drink ka, hindi inom pa, di ba? Nasa glass yun. So, pumapasa, sabi ko, linisin lang natin mabuti. May tamang paraan ng linis ito. Hindi naman natin iinumin to eh. No? So, sabi ko, pwede. Tapos, nagko-compute ako kasi lahat yan, cost yan akong gumagawa. Kino-cost ko kung magkano lang, magkano ba yung halaga ng bote? No? Tanggalin natin yung presyo ng bote. No? May savings sila. Balik lang nila yung bote. Nung Tama, ganun, tapos oo. pagbili nila, Papalitan lang. papalitan. Oo. Sabi ko, mukhang ito magpapabalik sa kanila. Yun. So, yung inisip ko yun, tama rin talaga na may savings ng mga 40 pesos. At bumalik talaga nila. Bumalik sila. Okay. Talagang nakakatuwa, nasabang nila yung mga empty bottles
Or minsan matitira pang konti, ubusin nilang gano'n. Babalik na yung bote, yung gano'n, bibili ng... Ang maganda rin, hindi namin sinasalin. Kasi bawal yon. Yung sasali mo sa kanyang empty bottle, tapos bawal yun. Lahat ito kasi dapat gawin sa loob ng isang cosmetic laboratory sa planta namin, yung gano'n. Now, naging aficionado na. Diba? Naging aficionado na. Now, in terms of marketing, ano yung ginawa nyo? Kasi, nung lumaki na ang aficionado, nakita ko may mga mukha na ng mga artista. Gumagawa na kayo ng sense na nakapangalan. Pero ano yung initial marketing nyo? Bukod dun sa word of mouth. In 1997, with a flood of apparel goods from China and Thailand, Joel Enterprise Incorporated saw the opportunity to switch to the perfume business. From then on, his business became Joel Cruz Enterprise Perfumery in the year 1999. It was the start of big things for Joel. The retailing path is the beginning of everything. Now, naging aficionado na. Diba? Naging aficionado na. Now, in terms of marketing, ano yung ginawa niyo? Kasi, nung lumaki na ang aficionado, nakita ko may mga mukha na ng mga artista. Gumagawa na kayo ng sense na nakapangalan. Pero ano yung initial marketing nyo? Bukod dun sa word of mouth. Well, malaking factor yung word of mouth, no? Hanggang, ang ginagawa ko talaga, very aggressive yung mga sales personnel ko, no? Malaking tulong na may mga testers kami na libre. Also, yung aggressiveness ng bawat sales personnel na talagang explain nila mabuti yung produkto. Sabi ko kasi, lalo nung bago tayo, hindi nila alam kung ano yung aficionado, ano yung pabago na yan. Anong difference yan sa iba? Fake ba yan? Imitation ba yan? Yung ganon. So, sabi ko, you have to explain to them na hindi to fake na products, no? It's a version, let's say, of Polo Sports or it's a version of Hugo Boss. Kaamoy niya talaga, no? Pero, i-try nila, no? Talagang tumatagal yung amoy. Yun yung mga bagay na ginagawa namin na hindi ganun ka-aggressive, kumbaga sa marketing, pero may mga paraan na hindi ka gagastos sa sobrang laki. Yes. No? Na mapaliwanag mo lang sa mga consumers ano yung produkto mo, no? In layman's terms. After 5 years in business, the Aficionado brand was open for franchising opportunities, including the direct dealership, domestic and international distributorship. The company also supplies their products in major supermarkets, drugstores, and convenience stores nationwide. Now, nabanggit mo, Sir Joel, na daming pabango dyan, di ba? Now, what is the competitive edge of Aficionado? Well, aside from the price, it's very, very affordable. The quality that we're using, raw materials coming from Germany, France, UK, New York, no? And we have our own manufacturing plant, which is being manned by professionals. We have our own chemists, pharmacists, mga engineers, and we're automated na ang aming produkto sa ngayon na, dati manual pa rin, no? Pero ngayon, awan ng Diyos, automated na, yung ganon. And from the very, very start until now, we're getting fine fragrances, raw materials from Germany, from Because Europe. yun ang naging talagang iyong prinsipyo that the quality must never be compromised. Right. Continuous training then. We go to France, to Germany. Yung mga perfumers doon, tinuturuan kami. And one thing I must say na I have a sharp nose. Do you still remember the first days when you launched your product? How was it? Oh, wow! Alam mo, talagang andun yung sinasabi sa akin na, kasi nagbibenta rin ako noong time na yun, sabi nga sa akin, Sir, kinukuha ko nung kasi yan yung congressman dyan sa probinsya daw, ganun. Kukunin ka daw na manager niya, parang PR manager niya. Ay, sabi ko, hindi pwede. Sabi ko gano'n. Kasi nagagaling daw siya magsalita sa akin, magpaliwanag ng product, yung gano'n. Sabi ko, tapos ang dami-dami talagang tao. Talagang ang daming tao na to the point na akala namin yung dala namin pabango nung time na yon enough na. So talagang, sabi ko, may oras pa, hindi pa nagko-close yung mga mall. Sabi ko, balik pa kayo sa office, kuha pa kayo ng products, kasi mauubusan tayo. Yung gano'n. So nakakatuwa yung acceptance ng people na consumers na
ang ganda ng product, maraming bumibili, no? And we're so proud na nagkaroon na rin ganitong produkto na, alam mo na yun, yung ang ganda ng quality na affordable kahit estudyante. Yes. May budget sila, kaya na rin nilang bumili. Kasi ako, I remember when I was in high school, hindi ako makabili eh. Nagpapadala pa ako sa Amerika ng mga perfume na ginagamit ko. So, sabi ko rin, bakit? Kasi ang presyo ay 3,000, 4,000, 5,000 pesos, pabango lang, yung ganon. Sabi ko nga, sana nga, eventually magkaroon ng, Filipino perfume na affordable lang, Yes. di ba? Cologne naman kasi, bababa lang ang contents ng ng fragrance oil. Kaya sandali lang ang cologne. Very mild. Kaya okay. minsan, 30 minutes usually eh. Oh, Pero wala kami na. ng mga hanggang 2 hours. Dubai, Abu Dhabi, UAE, Saudi Arabia, Iran, Japan, Ireland, Denmark, Los Angeles, Saipan at iba pang bansa na kabilang sa ASEAN member. Ilan lamang yan sa mga bansang nagdidistribute ng kanyang mga produkto. Nakakatuwa, Sir Joel, because nasundan ko ang paglago ng inyong negosyo at kayo bilang isang negosyante, nakita ko na iba-iba na ang naging muka ng afisyonado. Ang dami yung mga naging sikat na mga brand endorsers at talaga namang pinapangarap ng gaya ko, ng mga TV host na ma-interview ka, makapasok ka sa show namin. Now, nakita ko yung paglago yun. But may I ask you, sir, what are your other future plans for your business? Kasi nabalitaan ko na kayo rin ay gumagawa na ngayon ng mga personal care products to scented home products that is distributed globally. Ano Well, pa ho ang mga aabangan namin? Currently, we have like 500 stores nationwide. No? Andun na yung mga more than or almost 400 stores ng franchise. No? And we're also distributing sa mga institutional stores like groceries, convenience stores, no? Supermarkets, no? Kaya medyo saturated na rin somehow sa Philippines yung aficionado perfume, pati yung mga Joel Cruz signatures na personal care products. Okay. Well, siyempre dream ko yung mga container na yung mga local distributors in other countries. Yeah. Ang kukuha sa amin dito na kunyari 5 container vans, gano'n, no, na 40-footer, gano'n, mga 10 containers. Gusto ko sana gano'n na ngayon ready na kami, naka-automated kami, ISO na, yung gano'n, GMP, no. Kaya sabi ko, we're ready for international sales. How are you planning to do that? Well, we're starting, like, pag may mga invitations. Well, I would like to say thank you also sa DTI, no, sa SEC, because hindi kami lagi nakakalimutan nila kapag kami mga ganitong mga invitations abroad, na tatawagan nila kami kaagad. What business, no, napakadami nung ng magandang mga sinabi nila, what business advice can you give to those aspiring and existing entrepreneurs? Kailangan dapat gusto mo yung ginagawa mo. May creativeness ka, yung ganon. Kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, kahit mapuyat ka, no, hindi mo na iniisip yung oras. Kasi you love what you're doing, di ba? Kaya you don't mind, di ba? Kahit na madaling araw na ginagawa mo yun kasi gusto mo yun, mahal mo yun. Tama. Second, kailangan din creative kang tao, no? Kagaya ngayon, with the help of internet na makikita mo lahat, Google mo lahat yung ganun, ang dami mong comparisons na makikita. Tama. As much as possible, kumuha ka lang ng ideas doon, huwag ka mangopya, no? Mag-isip ka. Dapat may originality ka, yung ganon. So, whether we're talking of the look, no? The image, let's say, of a certain product, yung ganon, the quality, mag-isip ka ng sarili mo. Dapat meron kang sarili. Kung magnegosyo, siyempre, kailangan mo yung mga consumers mo. Happy ba yung consumers mo sa ginagawa mo? Satisfied ba sila sa produkto mo? No? Isipin mo lagi yun na hindi lang ikaw as an entrepreneur, dapat as a consumer din, no? Na paano ka magiging happy dito sa service yung ginagawin mo or sa product na ikokonkok mo. Yung ganon. Masyado bang mahal? Yung ganon. Well, talaga sa umpisa, minsan, huwag ka agad maghahangad ng malaki ka agad lang kikitahin mo. Tapos Yan, nakausap po natin Sir Joel ng usapang business. Pero maya-maya makakasama naman, hindi kita pala po si Sir ng usapang personal naman sa pagbabalik ng Konegosyo. Diyan lang kayo. I strongly believe that mastering oneself is very important in life and of course in doing business. With you, how would you describe
or identify yourself, Mr. Joel? DTI shall be the lead implementing agency for the establishment, management, and personal assignments of negosyo centers. Meanwhile, the law mandates that LGUs coordinate with the local DTI in the processing of different permits and licenses and for other business development services to support MSMEs. The private sector, especially the business community and the academe, is encouraged to coordinate with DTI to support the delivery of services. And we're back at syempre, dahil we're back for a new segment. Bago na rin na naman ang sopa, napakaganda na naman ang sopa nito. We're back kung kanina po kausap po natin ang owner ng aficionado na walang iba kundi ang Lord of Sin na si Mr. Joel Cruz ng Usapang Business. Ngayon medyo personal ito. At marami tayong matutunan sa kanya. Now, I strongly believe that mastering oneself is very important in life and of course in doing business. With you, how would you describe or identify yourself, Mr. Joel? Well, I'm a very optimistic person na hindi ako nagdududa sa mga plano ko, sa mga dreams ko. Laging positive ba na alam ko na ano man yung gusto kong gawin, mangyayari. Yung ganon. So, hindi masyado ko naiisip yung mga hindrances no, na mangyayari along the way. So, kaya minsan pagka ako yung tao na lagi ang laki ng dreams, ng gano'n. Lagi malaki ang pangarap Yeah, mo, malaki oo. ang pagtingin sa buhay. Saka laging optimistic, no? Kaya may sinasabing ibang tao na, minsan, kaya ayoko na maging partner, kaya ayoko may, kasi pag may partner ako sa business, mukhang ang daming negative na sinasabi, yung gano'n. Parang, no, devil's advocate lang daw. Kahit na, sabi ko, parang hindi pa rin eh. No? Iba yung optimistic ka. Napakaganda nun na dapat laging positive. Totoo yun eh. Kasi minsan may mga tao, sabi nga nila, oh, devil's advocate, pero pag tingin mo, Sir Joey, dapat maganda yung pagtingin mo. Paano ka mananalo kung isang paa mo nakatras? Yeah. Dapat yun Kasi, advantage position. oo, minsan pagka lagi kami inisip na negative, parang, lagi ka ba nagdududa sa mga plano mo, yung ganon? Parang, kahit na yung kausap mo, nakikita rin nila na parang hindi ka sigurado eh, no? Kaya iba yung talagang may kausap ka na certain ka, no? Optimistic ka, alam mo talaga yung patutunguhan mo, yung ganon, no? Lalo sila magtitiwala sa'yo. Yun. Now, having involved in business for quite some time already. Now, was this your childhood interest? Or you just developed it along the way? And duktong ko na, sir, baka makalimutan ko siya, napakaganda talaga na ng couch at bahay. What influence na pumasok sa inyo? Well, I come from a family of entrepreneurs. Kasi ang tatay ko, meron siyang trucking business. Okay. Maliit pa lang kami, may mga truck na dyan, no? At ang nanay ko naman meron chairs and tables for rent. Okay. No? So, maliit pa lang kami pag nagkumakain, napag-uusapan negosyo. Yung ganun. So, napag-uusapan pera. Well, alam naman natin na ang nagagawa ng pera, mabibili yung mga bagay na kailangan, pagkain, everything. So, we need money. So, andun lagi yung gusto ko magkaroon ng sariling pera. Kaya sabi ko nga sa'yo, high school pa lang, nag-iipon na ako ng pera. Yan, may bangko na ako, high school pa lang. Ngayon, ang nanay ko naman, gusto kami iba-ibang mga courses. May arkitekto, may abogado, may doktor, yung gano'n. Parang gusto niya ako maging doktor. Okay. So, yun nga, nalaman ko yun. Yun, Tinatanong alam ko, mo, okay. kahit ako ngayon sinasabi ko sa mga anak ko siguro, kung ano talaga ang gusto ng anak ko, no, susundin ko, susuportahan ko siya. Tama. No, sorry sa nanay ko. Kasi nanay, kaya na-please ko lang ang mother ko na, sige, BS Psychology ako sa UST, tapusin ko yon. Pero may diploma na ako, ayaw ko na. Hindi na ako magtutuloy. Talagang negosyo ang gusto ko. Gusto kong kumita ng pera. Yeah. Yun. Kaya, yun yung being an entrepreneur talaga, ang nafe-feel ko kahit nung maliit pa lang ako. Kasi, ang mga laro ko rin dati, yung bang may trading eh, saka may bangko eh. Yung ganun. Okay. Kaya, andun yung interest ko talaga about money, no? Paano kumita rin, yung ganun. May mga paper money kami, yung ganun. Pati pagbili ng mga, yung mga
Monopoly, Monopoly, yes, o saka yes. yung, ano ba yung nakalimutan, isang Millionaires ba yun? Yes, Yeah, Millionaires. Millionaires Game, yung ganon. So, yun yung mga gusto kong laro na parang very interesting sa akin. Bibili ka ng Bibili ka bahay, bahay, totoo yun. bibili ka ng lupa, yung ganon. No? Kahit bata ako, nandun na yung nakikita kong interest ko na yun. Isa namang Clash of Clans. Oo, yung ganon, no? Kaya, siguro andun na yun sa father ko, sa nanay ko rin ng mga business-minded sila, Yes. yung ganon. Kaya, dun ko talaga nakikita na na-influensyahan ako nila. Na-influensyahan ka na at the same time, tumuha pa sa gusto mong mag-business. Yes. At feeling ko hindi naman nasayang yung pag-aaral ng psychology dahil doon Yeah. naiintindihan mo. Correct, that's true. Oh. You know, somehow, ang laki ng tulong nung being a psychology student no? Because in different aspects dito sa business, andyan yung sa marketing mo, may psychology, no, dealing with people, may psychology, no, kahit sa mga customers or sa mga partners mo, yung ganon. Kaya, ang laking tulong ng ganon, no. Joel S. Cruz o Joel sa kanyang pamilya at kaibigan. Si Joel ay pang-anim sa 7 anak ni na Mr. and Mrs. Dionisio Cruz. Mula elementarya hanggang kolehiyo, nag-aral siya sa University of Santo Tomas. Kaya naman nakakuha siya ng Loyalty Award nung siya ay graduate ng Bachelor of Science degree in Psychology. Now, how do you juggle your personal life and your business life? Okay. Di ba? Ang daming ginagawa. Mhm. Parang itong mga nandito, dami nilang ginagawa. Oh, diba? Yeah. So, Well, it's very tedious, no? Yeah. So, sobrang dami mong activities, responsibilities, no? Engagement na gagawin. Paano mo pagsasabay-sabahin lahat to? Yung ganon. Well, sa gabi, pinaplano ko na yung for tomorrow na ano ba yung mga top priorities kumbaga sa business. No, anong top priorities sa personal, yung ganon. Laging nananalo sa business, no? Parang mas nabibigyan din lagi ng panahon si business because napag-usapan nga natin kanina na sa business kasi ang daming pamilyang involved doon, ang daming empleyado, Tama. ang daming umaasang pamilya. Tama. Sa personal ko, isang pamilya ko lang. Compare sa sobrang daming pamilyang dikit dito sa negosyo, no? Kaya pagka iniisip ko, laging, okay, pupunta lagi ako sa business, yung ganon. Kaya minsan, nahihiya din ako sa mga anak ko na nagkaanak ako pero hindi talaga 100% yung time ko sa kanila. But I have to explain to them, Daddy must go to work because nakikita naman niya, pag sinasama ko din sila sa office, minsan, na ang daming workers doon. And these people, talagang, may mga pamilya rin na umaasal sa kumpanya namin. So, in that way, I have to balance everything, no, as much as possible. Mas gawa ko muna yung mga top priorities, no? But usually nangyayari, panay business talaga, no? Pero pag nagkaroon naman ako ng panahon with my family, Yes, no? talagang tutok. Yes, tutok naman. No, hindi na ako hahawak ng cellphone, yung gano'n. Hindi ako hahawak ng mga laptop, yung ganyan, ng gadget. Basta sa anak ko lang. And ang bonding namin doon very solid. Para, siyempre, there are only 2 years and 8 months, no? Kaya, parang gano'n din ako. Naka-level din ako sa kanila. Laro namin, mga pambata, yung gano'n. If you were to name one winning act that brought you to success, what is it? One winning attitude. Siguro down-to-earth person. Okay. Yung gano'n. Because being down-to-earth, no? Kasi kahit na anong success naman ang mangyayari sa tao, maging presidente ka man ng Pilipinas or number 1 ka sa buong mundong pinakamayaman, no? Pero kung masyado ka sigurong hambog, no? Na akala mo na ikaw na may-ari ng mundo, marunong ka pa sa Diyos, hindi kung ganon. At hindi ka marunong maging down to earth, mapagkumbaba, you know, sa kapwa, tao, yung ganon. I think walang parang success na nangyari doon at wala pa rin taong maniniwala sa'yo kung gano'n ang attitude mo. Siguro yun ang masasabi kong kahit anumang siguro tagumpay ang mangyayari sa buhay ko. Walang kahulugan. Bali wala yun kasi I have to keep my feet on the ground, you know. I have to stay humble and thank God for all the blessings, no, na binibigay niya sa akin. And I think, Sir Yung Joel, ganun. tama ka doon because that's the only way for you to go up.
you have to remain humble. Like products, they have to be innovative. Yeah. Kung correct. ang produkto mayabang na, Mhm. yan na yun, di ba? Yes. Hindi kagaya ng pag ang produkto ay may pagpakumbaba kahit magaling siya. Right. Meron tayong pwedeng idagdag. Yes. Diba? And it's also the same with life. Kung Yes. ikaw yung tao na parang baso na punong-puno ka na, Yes. Uh-huh. what's more for you to expect, Right, diba? right. Yeah. Ano po sa mga produkto po, na napakadami yung produkto, ang gusto nyo ipatry sa akin at merong mas kahulugan sa inyo kung bakit ka nakita. Okay. Siguro ito lang kaka-launch lang namin. Kasi kaka-launch lang namin kay Sarah Geronimo. Okay. Kinakaabangan ko dito, yung tikiman portion. Kaya lang hindi ko naman po pwede tikman ito. So aamoy ko po, ano po sa mga produkto po, na napakadami yung produkto, ang gusto nyo ipatry sa akin at merong mas kahulugan sa inyo kung bakit ka nakita. Okay. Siguro ito lang kaka-launch lang namin. Kasi kaka-launch lang namin kay Sarah Geronimo. Okay. Yeah, just last May 17, nag-launch kami sa ASAP, no? And kay Sarah kasi, meron siyang 7 na cologne, no? Saka 5 na EDP. Ito, itong isang EDP niya, ni Sarah, you can try. May Sara na ako. Anong Yeah. tawag po dyan sa... This one is Treasures. Ito yung kanyang, ano niya. Come to the box, then, Okay. yun, pag gusto mong gift, meron siyang lalagyan ng ganyang packaging, yun. This is one of the EDPs. This is yung mga colonia, yun. And, yan, so, makikita na ito rin sa market na. Sa market. Sa lahat, all over the Philippines, itong products niya. And we're so happy dito sa success ng launch ni Sarah. And we're so happy na nakuha rin namin si Sarah, you know. And ang babango ng mga pinili niya na perfume, siya din na namili ng mga scents na ito. And good with Sarah, maganda rin siya mamili ng amoy ng pabango. Yun. What is the advocacy that is so close to you? Oh, kasi I always put God first eh. Yun, honestly speaking, no? DTI shall be the lead implementing agency for the establishment, management, and personal assignments of negosyo centers. Meanwhile, the law mandates that LGUs coordinate with the local DTI in the processing of different permits and licenses and for other business development services to support MSMEs. The private sector, especially the business community and the academe, is encouraged to coordinate with DTI to support the delivery of services. Driven by his passion to follow creative undertakings and business skills, he became an entrepreneur instead of becoming a doctor. What is the advocacy that is so close to you? Oh, kasi I always put God first eh. Yun, honestly speaking, no? Siguro, UST ako, elementary, high school, college, sabi mo ng 14 years kasi nasa UST, lagi kami nagsisimba doon, no? Ang religion doon, yung Catholic, you know, masyado kami na namulat, hulma sa ganon. And I have no regrets, kumbaga, dahil ang dami magandang naturo sa akin yon. Kaya sabi ko, sa lahat ng ginagawa ko, no, maging sa trabaho man ito, no, laging andun yung, ano mang mangyari, hindi ako magbabago ng aking religion, kumbaga ng aking paniniwala. Na nandun ako talaga sa kanya, yung ganun. Kasi alam ko naman na siya lahat ang gumawa nito sa akin, no? Lahat ng success na ito, ginawa niya. And there are really times kasi na parang ang galing ko yata. Ang ganda ata ng sinabi ko, parang gano'n. Saan ang galing yun? Yes. Parang gano'n. No? So, magaang siya na parang may nag-dictate sa'yo. So sa tingin ko, I'm really well guided by him. Yung gano'n. At siguro ito rin na nagdadala sa iyo, yung
yung pagmamahal sa Diyos at paniniwala sa Yeah. Kanya. Ang nagdadala, ano yan, naniniwala ko, lagi yan doble. Lagi mayroong kaakibat yan. Yung pagmamahal natin sa Diyos, dadalhin tayo sa pagmamahal natin sa kapwa. Kaya, Yeah. nung nanalo ka, at kahit I'm sure hindi ka pa nananalo sa Celebrity Duet, di ba? Yung contest na yun, tumutulong ka sa iba. Right. Yeah. At the same time, ang maganda din kasi dito, no, dapat maturuan din natin ibang tao kung ano talaga yung Christian living, no, That's yung ganon. Kung ano bang all about Catholic na values na alam natin, no, talagang dapat ituruin natin. We have to spread the word of God, kumbaga. Yun ang nakakatuwa, Sir Joel, kasi nakita ko nga yun, at kahit hindi mo nga sabihin yun, I was really impressed. Pagpasok ko kanina dito sa opisina ko, inabutan ko na nag-angelus. At hindi lang yun, you are praying for intentions of certain people in the company. Right. Alam mo kasi, sabi ko, pag ang dami natin magdadasal, mas, kumbaga baka mabigis sa atin ang nasa taas. Ang dami natin nagdadasal, mas makikinig siya, kumbaga. So that we have to be sincere with our prayers. Yung ganun. Kasi sabi ko nga, at the strike of 6 p.m., no, kahit tatabi mo na yung mga trabaho, tapos sandali na naman to, maybe for 3 or 4 minutes lang naman, we have to say a prayer, yung ganon. And may intentions, alam mo, very powerful nga dahil may sakit kunyari, kasi kahit yung sister ko nagkaroon ng sakit, pinag-pray namin, alam mo talaga, like a miracle na gumagaling. Kaya ngayon, naging tradition yung, kahit kunyari yung mother nila may sakit, or Pwede pagdasal. pinagdadasal na ina-announce yung ganon. Beautiful. Yung, Now, what is the best part of being an entrepreneur? well, you have to be honest all the time, no? Honest na talagang magnegosyo ka na malinis, no? Huwag kang mandadaya, ganon. Huwag kang mga agrabyado. Sa negosyo kasi, hindi lang sarili mo lang. Tama. As a single entrepreneur or single proprietorship, for example, eventually you have partners or meron ka maraming partners. Kunyari, kagaya sa amin, marami kaming franchises. Yung ganun, maraming investors at titiwala sa kumpanya. Pero kung haluan mo ito ng kasinungalingan, kalokohan, yung ganun, if you're not really honest, Yeah. no, dapat you have to be honest Beautiful. all the time. Yeah. So the best part of being an entrepreneur is you be able to become a good person always. Yeah, Okay. yeah. Dapat lahat ng sasabihin mo kasi ang mga taong nakapaligid sa'yo, alam naman nila if you're really sincere. Tama. Alam nila kung nambobola ka lang. Correct. Kung gusto mo lang makuha lang sila, kumita, yung gano'n. Yeah. But you have to be honest. Kahit na may negative na nangyayari, may mga problema nangyayari, you have to say it. Beautiful. Can you share to us your thoughts about happiness? Well, happiness. Everybody, no, talaga nagde-desire ng happiness, no? Yung ganon. Well, happiness kasi naman is, ang dali naman siguro maging happy, no? Ng bawat isa, no? Basta, wag lang tayo talaga sigurong maging marami pang negative thoughts sa sarili natin. Yung ganon. We have to be optimistic, no? Simple things na nagagawa natin, we have to be happy. Yung ganon. Kung may natatanggap tayo na kahit na, kasi naalala ka na lang ng tao, no? Kahit sa chocolate lang yan na, kasi halagang piso lang, tira-tira lang yan na ganon. But the fact na naalala ka ng tao, you have to be happy. That's right. Diba? To be grateful. Be grateful. So, yung happiness na yun, dapat i-practice natin yun, ma-establish ng bawat isa yun sa pamamagitan ng mababaw na paraan lang. That's right. Hindi kailangan na maging happy tayo because you're living a very luxurious life, yung gano'n, dahil yung mga ganyang bagay, no? Kasi ang pera naman hindi magpapatay sa tao eh. Kahit lahat ng pera nasa yun na, no? Darating din yung time na hahanapin mo rin yung feelings ng isang tao. Nasa yung tao nagmamahal sa akin. Sana yung mga taong aalagaan ka, yung gano'n. So, yun yung ibig sabihin na, for you to be happy, no? Dapat i-practice na lang natin yung happiness na yun na. Simplicity of finding happiness. Yeah, the simplicity of finding happiness, no? Live in a very simple life, yung ganon. And huwag ka na mag-isip pa ng kahit mga problema rin eh. Dapat i-set aside na yung problema. Correct. If you believe na may ito mga pag-uusapan natin magiging problema lang, huwag na natin pag-usapan. Kasi we're not going to be happy
That's later right, on, yeah. di ba? So, think of positive thoughts, no? Yes. Always be positive, yung ganon. Kaya minsan, sasabihin ko rin sa mother ko, pagdating ko dito sa bahay, after work, ang dami na rin problema doon. Pagdating dito, sana, huwag mo nang problema sasabihin, kumbaga, sana panay happiness lang, yung ganon. Your sources or source of Well, I come from a very big family, and I'm so grateful sa family ko because we're solid. We're close family ties na nagmamahalan lahat. Yung ganon. Doon dati, nandun sa family, pero hanggang ngayon nandun pa rin naman kasi nagkaroon ako ng anak. Nakakatuwa rin kasi yung dalawa kong anak na yes. na marinig ko na talaga. Wow. Thank you. Marinig ko sa kanila sinasabi nila na I love you daddy, yung gano'n na alam mo talagang sincere yung mga bata na hindi ko naman narinig yun sa iba din. Pero marinig mo sa anak mo, talagang ang sarap ng pakiramdam ko. So, doon din ako humuhugot sa kanila, yung gano'n. And I should say also sa mga empleyado ko, Okay. sa mga empleyado kong napaka-loyal sa trabaho, no? Kahit na napagsasabihan ko rin, no? Pero hindi nila tinatanggap yun ng masama or mali sa kanila. Kung hindi It's a makakatulong. constructive, That's makakatulong sa kanila, yung ganon. And siguro sa tagal na namin nagsasama, nakakaintindihan na kami lahat. Tama. Yung ganon. Kaya, somehow, sa kanila lahat, sa mga taong ito, yung ganon. no? Okay. Now, before we end, may I ask you, sir, what is your life mantra that guides you? Siguro yung, kasi may strong faith with him, no? Nandun parati. Okay. Kasi with him, parang, I never go wrong, no? Sa nangyayari sa buhay ko. Okay. Yung gano'n. Kaya, with my strong faith with him, no? And sabi ko nga gano'n, parang it's like a miracle yung nangyayari sa buhay ko. Yes. I asked for blessings before, and he gave me so much blessings, no? Siguro, yung bang hindi talaga lahat ng may purpose ako dito sa mundo na ito. And I believe the purpose na ginawa niya sa akin dito, hindi lang para sa akin. You know, he gave me so much blessings, not for myself, not for my family alone, not for the employees alone, but to a lot of Filipino people, kumbaga, most especially the less fortunate Filipinos, yung gano'n. I came to realize that yung medyo maganda-ganda ng takbo ng buhay, yung gano'n na medyo nag-overflow na nga, yung gano'n. So, I must say na naligay ako ng Panginoon dito because of His purpose na to look up to the less fortunate people also. Yun ang sinasabi ko rin sa mga anak ko. No, yun din ang hindiling ko sa kanya na sana bigyan din ako ng anak para magtuloy ng advocacy ko. Hindi lang nag-worry kasi ako kung mawala man ako, baka yung mga kapatid ko hindi din tuloy lahat ng ganitong advocacy na ginagawa namin. Sabi ko sa kanya, bigyan niya rin ako ng maraming anak sana, yung gano'n, para magtuloy ng advocacy ko. Kaya yun ang tinuturo ko rin sa mga anak ko na hindi tayo mabubuhay sa mundo just for ourselves. No, we have to live for other people also. That's very, very beautiful and very eloquently said. Thank you. Alam niyo, sir, naniniwala ako dyan that in Him, we can do it. In Him, everything is possible. In Right. Him, we find meaning in life. Yes. Sabi ni Mark Twain, there are only two greatest moments in our life. The first moment is the moment that you were born. But the second greatest moment is the moment that you have discovered. And I think you have found that one. And I think now I understand all the more why your scent, Mr. Joel Cruz, is so beautiful and so not just mabango but meaningful, because your scent is an expression of how you manifest your life by offering it for others. That's And true. that what makes a scent, dahil hindi yun nawawala, naiiwan. And for that, thank you very much for this wonderful opportunity. welcome. Thank you very much. At magbabalik po ang Go Negosyo. Diyan lang kayo. Go Negosyantes, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong araw na ito. Sana'y nakapulot kayo ng mga inspirasyon at kaalaman na makakatulong sa paglago ng inyong pagnenegosyo. Lalo na yung sinabi ni Mr. Joel Cruz na ang sapat
at matibay na paniniwala at pagmamahal sa Diyos at pagtitiwala sa sarili ay magdahatid sa atin sa tagumpay na ating inaasam. See you again next week. Ako po si Michelangelo at ito ang SME Go, powered by Go Negosyo. Let's go! Kinabukasan ay gawin nating makulay. Sama-sama na tayo sa tagumpay. Pilipinas, ngayon na ang oras. Tayo'y umasenso na. Let's go, Pinoy! Tara magnegosyo na. Let's go, Pinoy! Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya nyo'y truly the best, kung hanap ninyo ay isang kasosyo, let's go, let's go, let's go, negosyo. Go, 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 negosyo. Pilipinas, now is our time. Go, 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 negosyo. Kailangan lang ay positibo sa buhay, maging malikhain sa lahat ng bagay. Pilipinas, now is our time. Halina't subukan na. Let's go, Pinoy! Bansay aasenso na. Let's go, Pinoy! Kung sa business kayo ay may success,